in Siquijor. Wow. And we're here, another vlog, guys, and we will be going to Siquijor today. So we're here now in Dumaguete, and I'll try to tour you around kung paano pumunta ng Siquijor DIY. Okay? Wala tayong package tour ngayon, pero we'll try to see if paano natin gagawin. Alright, let's go! Magay ka muna, kuya. Hi! Hello! And iikot ka pala from the ticketing papunta dito sa may port para sumakay ka ng ferry. Bakit hindi pa po pwede na dire-diretso na lang tayo dun sa port? So dito ka papasok, guys. Ay, dito. So papasok ka dito. Ayan yung mga ferry. Yan. Kailangan may ticket na kayo, guys, bago kayo pumunta dito. Kasi kung hindi, babalik kayo dun sa maraming tao. So, sasabihin nyo sa tricycle ninyo, dun kayo pumunta. So, meron siyang PTB 1, PTB 2, Terminal 1. Dito tayo sa Terminal 1. Yeah. Ayan yung kanilang rates, guys. Saka yun yung kanilang schedule. Guys, nandito na kami sa may Terminal 1 or terminal papasakay ng Ocean Jet Ferry papunta ng Siquijor. So sabi ko sa inyo, bumili na kayo ng ticket doon sa ticketing office kasi nasa iba siyang office than the port. So bago hindi ka papapasokin dito sa may port area kapag wala kang ticket, kailangan mo ng ID. Ito yung sasakyan natin na Ocean Jet. Yeah. May seat number naman, guys, yung bibigay sa inyo. So, hindi naman siya mag-uunahan sa kauupo. Aldin. Hi guys. Maayos naman yung boarding process. Kailangan mo lang lumakad. Tapos yung mismong ferry, parang spacious naman siya. Though marami kaming dalang gamit. Aki-aki namin yung gamit namin. Walang lalagyanan ng mga parang gamit mo. So, mag-backlight kayo pag pupunta kayo sa Siquijor. Pero, tas comfortable naman yung aircon. Ayos lang siya. Yan yung sinakyan natin, guys. And we're here in Siquijor. Ang puti ng tubig. Ang blue ng tubig pala. Mali pala puti. Malinis ang tubig dito sa Siquijor. Tadaan! 40-minute yung ride going to Siquijor from Dumaguete. And peaceful naman yung sea. Hindi ko alam kung siguro kasi ngayon, maganda yung waves na. So, the best siya. Kasi ang sobrang linis ng tubig, guys. Nakita niyo naman, diba? Yan. So, ito po yung i-renta namin na one. Tcharan! Let's go!
So dito muna kami sa may Blue Cafe. Parang 4.4 kilometers outside ng sa San Juan. Malapit lang siya. Medyo pataas lang yung dadaanan mo dito. So I think I would recommend na getting a motorcycle if you have a license. If you have license, you get a motorcycle to drive around Siquijor. Kasi maraming mga pwedeng puntahan. Kasi if you will be riding a tricycle, medyo every time na aalis ka, pupunta ka sa isang place, kailangan mo mag-hire doon. Tapos yun na naman ulit. Para na naman ulit siya nakikipag-negotiate kung magkano or what, diba? So better kung mag-rent kayo ng car or mag-rent kayo ng motorcycle dito. Tapos mag-ride na lang yung isa ng kasama. Yun. So maganda dito sa may Blue Cafe. We'll try to have our late lunch here before we check in dun sa Fig na hotel namin. Alright? Iniisip ko. Kaya naman tayo naman. Pero maganda kasi experience. Ang ganda. Ito ang magwe-welcome sa'yo sa Siquijor. Ayan. Oh, ganda, di ba? Should try here, guys. Pagka una ninyong punta dito sa Siquijor para makita ninyo kung gaano kaganda yung island. Overall, maganda naman yung experience dito sa Blue Cafe. I would suggest pupunta kayo dito pagka hindi lunchtime. Mas maganda yung yung mga 1:30, 2 o'clock ganyan. Para hindi masyado marami. It's okay. Tapos, okay yung food nila. The food is okay. Medyo pricey. Mga 350, 250 yung mga pagkain. Pero goods naman. Tapos maganda rin yung cocktails nila. Yung cocktails nila doon. Maganda rin yung view spot kasi ang dami nagpapa-photo. Okay. Ayan ang nirent namin na bike. So yung rent niya dito is only like 400 pesos yung Faggio for one day. 350 pa nga yung iba, yung ibang type of motor. Ito kinuha na Faggio. Pero okay na siya. I think okay siya para makapag-ikot-ikot kayo dito sa city. Ayan. Kami sa Sunset, Fig Sunset View Resort. Kaya and nakapag-check-in na kami ngayon dito sa may aming resort. It's called Fig Resort. Fig Sunset View Resort. Ayan ang kanyang labasan. Tapos may siya garden. Ayan, ganda yung sunset. Tara. Per night, nakuha namin ito parang 4,500 per night. Good for 4 na yun. Tapos meron siyang breakfast. So, medyo okay naman na siya. Tapos maganda kasi sa kanya, medyo spacious siya. Hindi siya yung mga maliliit na mga resort. Ayan. Yan yung area na. Di ba ang puti na mukha ko kasi meron niyang sunblock. Kasi napakainit pala guys. So di ba nag-rent kami ng motor. Tapos kanina sobrang init. As in sobrang init niya. Parang namumula na nga yung balat ko. Kaya yan, nag-sunblock kami. Good morning. Ang ganda. Ito, may breakfast dyan. Pwede ka dyan mag-breakfast. Tapos may swimming pool. Diba? Pwede ka mag-chill there. Ganda eh. Tapos nandito may mga rooms dito sa gilid. Diba? So nice. Ganda. Ganda guys. 4-5 per night. Pwede na. May breakfast ka pa. Diba? Tapos maganda yung chill dyan.
talaga mag-swimming, ganyan. Yung beach niya lang, medyo hindi siya ganun kaganda. Ito, pakita ko sa inyo. Oo. Ayan yung kanya. Medyo low tide kasi, kaya ganyan. Pero ganyan yung kanyang beachfront. Yun. May magandang beach dito, pero pupunta natin siya bukas. Order tayo pick up. Ayun yung kalinaw. Dito siya sa Sikihor. Ganyan lang siya. Maliit lang siya na restaurant. Ay, nabili yan. 90 pesos yung isang scoop with the waffle. Kalipay pala yung name 90 neto pesos. sila. Okay lang. Kamusta naman? Na-try 8.5. 9. Masarap yung dark chocolate. Oo. Yung dark talaga siya. Yung dark chocolate. Hinahaya ko sila mag-ice cream kasi hindi ako masyado mahilig sa ice cream.